Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at tayo po muli ay magbabahagi ng salita ng Diyos sa ating prayer and fasting daily devotion for the nation. Salamat sa muli pagkakataon na ako po ay binigyan ng pribilehiyong magbahagi ng iyong salita ng Panginoon Diyos at nagpapasalamat din po ako dahil sa pagkakataong ito ay may babahagi ko po sa inyo ang divine encounter ko po sa Panginoon ng paano yung naranasan ko sa Panginoon. Yan. Papasalamat po ako sa Lord dahil sa pagkakataong ito ay binigyan puli ako na makapagbahagi. Ako po si Pastor Miguel ng CLF San Juan, Batangas at magpapasalamat po ako. Sa sandali pong ito tayo po ay manalangin mga kapatid. Father God, salamat po sa gabing ito at kami ay patuloy na pinagkaluban niyo po ng bagong buhay. Salamat po. Salamat din po Panginoon sa pagkakataon na binigyan o pang mga pagbahagi ng salita. Itago niyo po ako sa inyong likuran at lahat ng ipapahayag Panginoon ay iyong salita lamang Panginoon ang marinig po Diyos ng bawat isang tao na makakakilala din sila Panginoon kung gaano ka makapangyarihan sa lahat. Madalangin ko po Diyos na sa oras na ito lukuban niyo po ako ng banal na dugo, palibutan ng napakaraming anghel sa akin pong pagbabahagi ng salita Panginoon. Salamat po Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Saan ko po ba umpisahan? Yan, okay. Year 2005. High school pa lang po ako noon. Doon ko naranasan yung encounter ko sa Lord. Kasi po yung school namin ay mayroong pastora na nag-share po ng Word of God. Ako po yung ay hindi, sabi ko nga binabaliwala ko lang. Parang sabi ko, sumisimba naman ako sa Catholic Church. Hindi naman ako kagawa ng maraming kasalanan at hindi naman ako makasalanan, sabi ko, at makikinig pa ako. Pero 2005 maalala ko nga noon ay hanggang ngayon pastora pa yun, nagtuturo ngayon si Pastora Edna de Guzman at tuloy-tuloy po siyang nagbabahagi sa amin ng salita ng Diyos. At kung maalala ko man ay baka sumabay din ako sa prayer niya upang tanggapin si Kristo. Yun, doon ko na-encounter din, unang-unang encounter ko sa Lord na nakinig na kayong salita. Tuloy-tuloy po yung pagbabahagi po ni Pastora naway pa nga po na-invite kami sa isang gawain sa bahay niya. Minsan tumatakas po ako sa aking magulang para po makasama sa pagsamba po noong 2005. Mga 2004-2005 yun po. Kasi year 2005 po ako gumraduate ng high school. Nagpapasalamat ako sa Lord at doon hindi ko man siya lubos na-encounter ko siya pero hindi ko lubos yung nakilala. Para kasing gusto ko lang sumama sa gawain para sa ginagawa ng mga ibang kabataan yung makaiwas sa trabaho. Pero habang tumatagal naman ay nakikilala ko na si Jesus. Kilala ko siya na siya yung aking Panginoon at tagapagligtas.
Pero wala pang lalim sa relasyon sa kanya. Kaya naputol po yun nung nag-graduate kami. At doon na nag-umpisa ang pagkahiwalay ko sa Lord. At kasi nagtrabaho na po ako, naging workaholic po ako eh. At marami pong trabaho ang pinasukan ko. Fast food po, fast food. At nagsimula po ako ay sa gulang na 17 years old na trabaho. 17 years old po nagtrabaho. Unang-una po sa Jollibee yan. Wala po, parang hindi ko naman nakakalimutang mag-pray. Hindi ko naman nakakalimutang mag-pray sa umaga, sa gabi, kahit sa kakain, nag-pray din po ako. Papasalamat ko sa Lord. Pero may kulang po eh. Ang kulang po yung encounter niya. Yung bang hindi nakakasamba sa kanya tuwing araw ng linggo. Makasamba man ay doon sa mga yung gawa lang ng tao. Yun po. Dumaan po matagal na panahon, 2017 hanggang 2023. Yun na po ang naging mitsa ng muntik na kamatayan po talaga. Muntik na po akong mamatay. At kapag pala mamamatay yung tao, talagang tatawag sa Lord. Yung po ako'y nasa Chowking, yung po'y mahal na araw, 2011. Naalala ko talaga, 2011. Yan po ang first na nangyari. Nasa Chowking po ako na tinamaan po ako ng sakit. Kasi inabot po ako sa trabaho. Wala po nung kasi wala po akong kain eh. Pagod, walang kain. Tapos naalala ko, nagpakuha lang ako dun sa staff namin yelo. Baso na may yelo. May tubig. Tapos uminom ako. Naalala ko noon na pag-inom ko, sabi ko, papahinga lang ako ng konti. Sabi ko doon sa kasama ko. Biruin niyo po, nung time na yon ay kaupo ko pa lang, iba na naramdaman ko. Yung po pala ay bumaba na yung potassium ko sa katawan. Nangatal po ako. Pumula talapakan hanggang dito po sa bayawang. Tapos nagsimula po sa ulo, dito po sa balikat. Talagang katal po ako, nanginginig po ako. Parang nangingisay. Kung sabi po ng doktor ay nakataas sa puso, ay talagang wala na. Patay na. Ang tawag ko po sa Panginoon ng Panginoong Jesus, o aking Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Tulungan niyo po ako. Yun. At talagang doon na-encounter ko ang Lord. Yun ang simula. Yun pala ang simula ng pagkatawag muli sa akin na sumunod sa Kanya. Yun. Alam naman ninyo po, pasaway din ako noon. 2011 ay na-hospital nga po ako. Dinala ako sa ospital. Ako po ay nawala ng malay. At sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin. Nag 50-50 po ako. At
Namulat, nagising po ako nung ako ay dinadala na sa ospital. Nasa second floor, dala bilis-bilis po, stretcher. Yung, sakay po ako doon. Nakahiga po ako. Pagmulat ko, pala ko, maliwanag eh. Yung pala, bukas na yung, siyempre, stretch eh. Madaming ilaw, pala ko nasa langit na ako. Wala ko, patay na ako eh. Sabi ko, yun, nag 50-50 po ako. Habol hininga ako nun eh. Papasalamat ako sa Lord. Doon, natuto akong nung ako'y nag-iisa sa room sa ospital. Dami akong iniisip. Iniisip ko kung mamamatay na ba ako. Yun. Yung mga araw na yun, wala pang kalaman ng mga magulang ko eh, na nangyari. Nagulat na lang po ako, may tumawag na tinawagan yung kapatid ko, ipuntahan na sila, hindi alam ng inay. Pero naka-oxygen pa po ako noon. Gising naman ako, pero naka-oxygen ako. May malay ako naman. Ako'y nagpapasalamat sa Lord. Na-encounter ko siya doon. Natutuloy ako mag-pray. Natuto akong tumawag sa Kanya. Lord, tulungan naman po niyo ako. Pagalingin po ninyo ako sa sakit ko ito, kung ano man po ito. Yun. Okay, tapos noon, alam naman po ninyo, matakaw ako sa trabaho. Gusto kong kumita. Yun, nagpahinga lang po ako. Lumabas nga po sa ospital at ayos na. Nagpahinga po ako sa buwan at nagtrabaho ulit ako. Ay talagang tinatawag ako ng Panginoon. Tawag ko ulit siya. Nung time na naka-duty po ulit ako, tinamaan ulit ako. Talagang nakatalo ulit ako. Tinawag ko ulit, Lord, ikaw Panginoon at nakapagligtas ko ng aking buhay. Na-encounter ko ulit. Pinagaling ulit ako ng Diyos. Yung time na yun ay na-hospital ulit ako. At pumunta po yung aking trainer, si Brother John Vegas. At kinausap ako. Mas maganda ay mag-resign na lang at baka maging masama pa mangyari sa buhay ko kung hindi ako magre-resign. Yun, ginamit din yun ng Diyos. Kung ano ko ngayon, ginamit din ng Lord yun na, kasi kung hindi ako, may tao nang sabi sa akin ng ganun, baka matagal nang wala ako, agnas na, patay na ako. Papasalamat ako sa Lord dahil pero iniyakan ko din ang trabaho. Siyempre iniisip ko din saan nakukuha, may ganito ako, ganyan, kailangan kong bumili ng gamot, maintenance, sa aking potassium, pero kabait po ang Panginoon. At na-encounter ko po ang Lord na lumabas na at napakadaming encounter. Isahin ko po sa inyo. Yung pong napakinigdan namin, maliit pa lang yan. Hindi nagpapahinga nga po ako sa bahay. Umuwi na ako. Siyempre wala nang trabaho. Ang buhay ko ay puno ng pag-aalala. Kasi niisip mo din yung sakit mo. Wala pa sa puso mo si Jesus pa. Kilala mo siya ang Panginoon mo, pero wala kang hindi siya masyadong sabi nga wala pa kayong relasyon. Ayan. Nagkaroon kami ng encounter ni Lord nung ako ay nagpapahinga sa bahay. Taas-taas ko yung dalawang, masarap may taas ang dalawang paa eh. Yun. Ay
na-encounter ko ang Lord doon na nakataas yung dalawang paa. Yung palang Bible lang inay ay pagtaas ko ng dalawang paa ay siya yung nakita ko. Na-encounter ko ang Lord doon na binasa ko yung Bible. Pero basa lang. Basa lang, talagang gusto ko lang basahin. May nabasa nga ako na maganda, may nabasa akong pagtutuwid. Umayaw na ako, ayaw ko na. Sabi nga, kalimitan kasi, yung tao, pag daw nagbabasa ng Biblia, ay malapit ng matay. Nagsisisi na. Pero hindi pala. Yung pala ang naging umpisa upang mas kilalanin ko si Jesus. Okay, yung mga pinsan ko, mga pamangkin ko, sila ang nauna eh. Kasi yung boss ng kapat ng bayo ko, Sister Ines, ay Christian. Ini-invite nila ako pero tinatanggihan ko sila kasi sabi ko, baka kulto yan. Yun, baka yan eh maraming ililigaw lang nila ako. Sa totoo lang po, mga panahong yon ang haba ng balbas ko. Para ako kasi akong pinagsakloban ng langit at lupa. Mga panahon. Wala akong iniisip kundi sarili ko lang. Sa kabutihan po ng Diyos, tumugon ako. Yan. Umattend po ako ng pagsamba sa school, sa elementary ng Talaiban. Talagang doon na-encounter ko si Lord na siyempre bago ko na-encounter si Lord ay nagtataka ba't nagpe-pray, nag-aawitan, may nagbabahagi. Pero nung sa kalagitnaan na po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos ay may tumimo sa puso ko na anak ka ni Lord, mahal ka niya. At mahal ka niya. Yun. Nag-umpisa na po kabutihan ng Diyos ay naranasan ko po ang pagliligtas sa akin. Tapos nagkaroon po ng gawain. Nagsimula na po ang every Sunday na gawain na gawain sa doon pa po sa terrace ni Ate Gina. Yun, nag-umpisa po ko as youth. Yan. Kasi minauna po sa akin noon. Napakabuti po ng Panginoon. Doon nakilala ko ng lubos, na-encounter ko ng lubos ang Panginoon. At one time na may mga pastors na dumating. Sila Pastora Baby, Pastora Anching, Pastora Tess, yung Tres Marias. At si Pastor Elmer, hindi ko pa kilala si Pastor Alvin noon. Pinag-pray nila ako. Kasi yung hindi po ako talagang maayos ang paghinga. Kasi ang dami ko pa pong hindi pa naisusuko sa Lord. Kilala ko na siya eh. Pero marami pa ako nananatili sa puso ko na hindi maganda. Yun. Grabe ang ginawa ng Lord. Pinag-pray ako ni na Pastora Baby, Pastor Anching. At sa pagpipray, tinanggap ko si Kristo. Biruin niyo po, encounter ko talaga sa Lord. Yung puso ko may pumitik, masakit siya. Pero dandahang nawala ang sakit at binigyan ako ng paghinga. Sabi ko, wow, grabe ang kapangyarihan ng Diyos. At yung lagi kong tinitingnan dibdib ko eh. Kasi ito maliit, ito malaki. Parang paga. Pero nung one time na nakahubad ako, na nalamin ako, sabi ko, ayos na. Nararamdaman ko na yung maayos ng paghinga ko. Wala nang nananakit sa buhay ko. Sa sarili ko. Kahit sabi ko nga, mag-back to zero ako.
As in nawala lahat eh. Inalis ko na yung isip ko na back to zero ako, wala akong anong magagawa. Doon nag-umpisa yung encounter ko sa Lord. Ang grabe. Pinagaling ako ng Diyos. Yun. Pero may latak pa pala. Yun. Kahit sabi nga pinagaling ka, merong pinagaling ang Diyos sa'yo, pero meron ka pang hindi sinusuko lahat. Yun, ito po. Nag-youth camp. Yan. Ako po yung unang ani ng youth camp ng SEL Batangas. Kami po ni Pastor Deo. Naalala ko noon, ang kalaban hindi talaga tumitigil sa buhay ko. Kahit nag-youth camp, binalala ko sa Lord. May time na nag-youth camp, nag-activities. Nananakit ang katawan ko, hindi ako makahinga. Sabi, pinag-pray ako ni na pastora. Ay, mamaya encounter ko ulit sa Lord. Kahinga uli ako ng ayos talagang kalaban. Sabi ko, wasakin mo, Panginoon. Doon nag-umpisa. At nung gabi, yun, nakilala ko na na mga ibang pastor. Time ng worship, nung gabing yun. Wow! Yung baba ng banal na Holy Spirit, yung kapangyarihan ng Diyos. Naranasan ko ang lamig, ang sarap. Talagang humahabol-hul ako sa iyak. Na-encounter ko ang kapangyarihan ng Diyos. Divine encounter talaga. Lumuhod ako. Umiyak ako sa Diyos. Lord, salamat po at ninigkas niyo po ako sa kapahamakan na muntik ko ng kamatay. Talagang pinalo ako ng Diyos pero binangon ako, iniaon ulit ako ng Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat sa kagalingan. Wow, sabi ko, ako'y umiiyak. Na-deliverance ako. Alam niyo po, sa totoo lang, nung na-deliverance ako, sumuka ko ng itim na dugo. Tatlong diniliverance po ako ni Pastor Melmer. Time na yon, suka ako talaga grabe. Encounter ko sa Lord, binago ako, binigyan ako ng bagong buhay, pag-asa at kaligtasan. Ang sarap. Grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Nakahinga ako ng napakalwan. Yun. Kaya nga sabi ko sa mga ngaralsing ko, sabi nga sa mga, huwag kang pabigla-bigla sa pangako. Noong time na yun, nangako ako sa Panginoon, maglilingkod ako. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kasi naranasan ko kapangyarihan ng Diyos eh. Kaya ng time na yun, kahit marami ang balakid sa buhay ko, gusto ng kapatid ko magtrabaho na uli ako sa malaking kumpanya, ganyan, etc. Pero pinili kong maglingkod. Naghanap ako ng trabaho kahit pambukid. Nung wala pa akong trabaho, nagtanim ako sitaw, kalabasa doon sa paligid namin. Okay. Na bumulusok ang pag-aani. Na-encounter ko. Sabi na Lord, sumunod ka, magtanim ka. Kahit tungga po, ginawa ko yun, nagdilig ako. Wow, grabe ang bunga ng sitaw. Sabi ko sa ina, ibenta ninyo. Sa maliit na bagay, pero ang isa sa napakalaking ginawa ng Diyos nung na-encounter ko siya noong first youth camp, na nakakilala ko ng lubos mo, inalis ko yung aking maintenance. Inalis ko yung gamot ko para sa potassium. Kasi sabi ko sa sarili ko, na-encounter na kita, naranasan ko ng kapangyarihan mo, pinagaling mo na ako, at hindi na ako iinom. Payat pa po ako noon. Di naman ninyo. Malusog pa rin. Yun. Nang time na yun, para hindi lang ako makaalis sa paglilingkod sa Panginoon. At matustusan ko din ang kailangan ko. Kailangan ng aking pamilya. Naggapas po ako ng palay. Sumama ako sa mga bayaw ko. Minsan, gustong kumita, ay kahit alas 5 na, alas 4, medyo na madaling pupunta kasi magagapas ka na. Basta maganda po, maliwanag ang buwan. Yan. Yung, ang dami ko pong ginawa para hindi makaalis dito sa ministry.
Pero nagpatuloy po ako sa Panginoon. At binigyan po ako ng privilege ng Panginoon na makapuno ng mga pangangailangan. Sabi ko nga, sumama din ako sa pagte-treasure yung palay. Ang dami ko naipong palay, sako-sako. Pinagbili ko na lang po yun talagang para kumita. Ang dami. Doon ko na-encounter din ng biyaya ng Diyos. Papasalamat po ako sa Panginoon. At yun. At nagpapatuloy nga po ako. At binigyan pa ako ng pribilehiyo ng Panginoon ng pag-aaral sa Bible School. At doon, lalo ko pa siyang nakilala ng lubos. Salamat sa Lord, may mga ginamit na tao pang matustusan ng aming pangailangan ni Deo. Talagang nakatapos kami. At doon ko din na-encounter palalo ang Panginoon. Kasi sa pag-aaral ko ang hirap mag-aral na magbabalik ka, medyo may, kasi ang focus mo na, work, yan. Pero mag-aaral ka pa rin. Yun, sabi ko nga, iba ito sa pag-aaralan namin sa sekular. Ito yung pag-aaralan namin maka-Diyos, sabi ko. Yun, aral-aral lang hanggang natapos. Na-encounter ko yung biyaya ng Diyos na kapangyarihan niya. Nag-aaral nga po. Binigyan ako sa galang karunungan ng Diyos. Naging top notcher po kami. Top 1 po ako doon. Valedictorian. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na hindi niya ako hinayaan na maging mababa ang level. Salamat sa Panginoon. Yun, lumabas kami. Marami po pong na-encounter ako sa Lord. Paglilingkod. Hanggang unang taon ko, hanggang 2 taon ko, hanggang sumapit po ang taon na ito na 10 taon na po ako na mahigit sa Panginoon na naglilingkod sa Kanya, ay marami pa akong mararanasan na divine encounter sa Kanya. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa atin. Hayaan mo lang kapatid na ang ipahayag ng iyong labi ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po dito sa aklat po ng Roma, ito pong sabi dito sa 9, sabi po sa aklat na sa Roma na kung ipinapahayag ng iyong labi ang Panginoong Hesus na siya ang Panginoon mo, tagapagligtas, maliligtas ka. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord at ipinahayag ko ng buong puso ang Panginoon. Tinanggap ko siya at naranasan ko pa yung encounter. Ang dami pa pong naranasan ko na encounter ko sa Lord hanggang ngayon. Hanggang sa mga susunod na araw. Yan lang po may babahagi ko. Kung iisa-isahin ko po, ay mahaba po ang oras na ibabahagi ko. Sa mga susunod na araw, ibabahagi ko pa yan. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin. Kung ano man ang mga encounter natin sa Lord, ibahagi mo sa kapwa mo at maranasan din nila ang kaligtasang nagmumula sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon Diyos. Tayo po ay lumapit at manalangin. Father God, salamat po sa umagang ito, sa gabing ito, Lord. At nagpapasalamat po ako sa kabutihan mo, Panginoon. Talagang napakabait mo sa akin, Lord. At naranasan ko kapangyarihan mo. At sa oras na ito, dalangin ko po ang napatuloy na lukuban niyo po ako ng banal na dugo, palibutan napakaraming nangyayari sa bawat araw pa, Panginoon, at lagi mo akong bigyan ng malakas na pangatawan, Panginoon. Madalangin ko po, Diyos, na pagpalain niyo po ang message na ito na makakarinig at pagpalain niyo po sila, Panginoon, at makakilala din sila ng lubos, Panginoon, sa iyo. Kung ano man po mga encounter nila sa iyo, Panginoon, patuloy na maranasan nila ang kapangyarihan mo, Panginoon. At patuloy na lubusin at tanggapin ka
kasi ng kanilang labi, Panginoon, ipahayag ang kapangyarihan, Panginoon, at Ikaw ang maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay nila. Salamat po, Panginoon, at napakabuti mo sa amin, at salamat po, Ama. Dalangin ko din po, Diyos, sa mga mahal mo sa buhay, ay makatagpo ka ng lubos, Panginoon, sa kanila, Panginoon, na Christian life, Panginoon. Kayo po, Diyos, ang pangunahan. Ikaw po manguna sa buhay nila, O Diyos. Lord, salamat po at napakabuti mo po sa amin. Patuloy ka namin itinataas, sinasamba, Lord. At dalangin ko po, O Diyos, ang bansang Pilipinas, Lord. Panalangin ko po ang mahal na presidente. BBM, Panginoon, ay patuloy na ingatan niyo siya, Panginoon. Ingatan niyo siya. Gabayan niyo po siya. Bigyan po siya ng saganang karunungan. At dalangin ko po, Panginoon, na pangunahan niyo po siya, Panginoon. At mga plano niya, Panginoon, mangusap po kayo, pumula sa mataas hanggang sa mga malita, namiminuno, Panginoon, hanggang sa maliit, Panginoon, na namiminuno kayo po, Diyos, ang manguna, Panginoon, in Jesus' name. Kayo po, Diyos, ang manguna sa buhay nila, at Ikaw po, Diyos, ang magturo sa kanila ng salita, O Diyos. May mga gamitin kang pastor sa bawat bayan, barangay, Panginoon. Ikaw, O Diyos, sa Kongreso, Panginoon, sa Senado, Panginoon. Kayo po, Diyos, ang manguna in Jesus' name. Dalangin ko po, Diyos, na Ikaw lang po ang aming pinaparangalan. Dalangin ko po ang aming pamilya, makasumpong ang lahat ng aming pamilya, ang family sale, Panginoon, mga members, mga elders, deacon, Panginoon, kayo po, Diyos, ang manguna sa buhay nila. Kayo po, Diyos, ang lubos na makakilala, magpakilala, Panginoon, at ma-encounter nila ang kapangyarihan mo, Diyos, in Jesus' name. Dalangin ko po, Diyos, sa mga pastors, ingatan niyo po sila. Huwag niyo po silang pababayaan kina Pastor Alvin, Pastor Tess, Pastor Baby, Pastor Anching, Pastor Cora, Pastor Rolly, Pastor Deo, Pastor Elmer, sa lahat po na hindi ko man pumabao po, Panginoon, kayo po, Diyos, ang mag-bless sa bawat isang pastors, bigyan po ng malakas na pangatawan at karunungan sa galang, Panginoon, at patuloy na ang bawat pastors ay lalo pang ma-encounter ka, ang kapangyarihan mo, upang may broadcast sa lahat ng tao kung ano nararanasan, Panginoon nila, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Dalangin ko po, Diyos, sa mga oras na ito, panalangin ko po na maranasan din po ng mga lahat ng members, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Ama, salamat po. At dalangin ko po na kayo po, Diyos, ang magbigay ng pagpapala sa bawat tatay, sa mga nagtatrabahong tatay, mga hanap buhay ng bawat isa, pagpalaan niyo po. Madalangin ko din po ang kagalingan ng lahat, Panginoon, sa may sakit, Panginoon, in Jesus' name. Lahat po may nasa banig ng karamdaman, maghimala po kayo in Jesus' name, in Jesus' name. Pagalingin niyo po sila, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Dalangin ko din po, Panginoon Diyos, at nilalapit po ang mga ministry ng bawat isa. Ama, patuloy na magampanan ng bawat pastors, leaders, ang kanilang mga ministry. Turuan niyo po sila ng saganang karunungan upang mapapalanuhan, upang mapalago, mapalaganap ang kanila, Panginoon, na ministeryo na ibibigay mo po. Salamat po, Ama. Hatid mo ang pagpapala sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na nakikinig. At kayo po, Diyos, mag-bless sa kanila in Jesus' name. Salamat po, Ama. Napakabuti mo sa amin. Salamat po. Sa pangalan Panginoon Jesus, and the blessing po sa lahat. In Jesus' name. Amen. Amen.